May mga gastos na hindi inaasahan o di kaya bigla ang bayarin na wala sa budget? Don't worry kasi may sagot na dyan si Bangko. So by the way, ito nga yung Bangko Instacash ko Loan. So ito ay fast, digital at swak sa mga employed na Pinoy. Kaya nga kung gusto mong malaman kung paano mag-apply sa bangko na ito, ano yung mga requirements, at kung legit ba talaga ito, stay tuned hanggang dulo. Today nga, aalamin natin ang lahat tungkol sa Bangko Instacash ko Loan. Alam naman natin na minsan kahit gaano tayo ka-budget conscious, talagang may mga gastusin na bigla-bigla na lang sumusulpot. Yung hindi mo inaakala or hindi mo ina-expect, tas biglang kailangan natin ng cash para sa emergency hospital bills o di kaya pang tuition ng anak, o kaya yung mga may nasirang gamit sa bahay at minsan kailangan natin ng instant cash. Lalong-lalo ngayon at nagsisitaasan na nga lahat ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng mga fuel or yung diesel at yung gasoline. So, dyan na nga papasok itong Bangko Instacash ko. So, isa itong multi-purpose unsecured online personal loan para sa mga salaried Filipinos na ibig sabihin nito or ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng collateral at pwede mo itong gamitin or pwede mong gamitin ang loan for anything na kailangan mo. Ang kailangan nyo lang dito is yung Bangko mobile app. With just a few taps mga ka-ins review, pwede ka nang mag-loan from 2,000 hanggang 250,000 pesos. So, diba, napakalaki yung pwedeng mautang dito at ang maganda pa, flexible ang payment terms nila from 7 days hanggang 36 months. By the way pala, dito sa Bangko Instacash ko, kapag first time nyo na umutang dito, medyo mas mababa or hindi ganun kahaba yung terms na ino-offer nila. Pero kapag reloaner ka, pwede hanggang 36 months. Saan ba pwedeng gamitin ang Instacash ko Loan? Pwede nyo itong gamitin nga for bills payment, pang free InstaPay transfer, pwede rin sa pang prepaid mobile load, send money to other bank users, o kahit yung pambayad natin sa renta. Siyempre, yung panggastos natin araw-araw dahil nga medyo nagtaas talaga yung mga bilihin and ang hirap lang talaga mag-budget ng pera. So basically, pangmadalian at importante ang pangangailangan. At ang pinaka nagustuhan ko dito sa Bangko Instacash ko ay yung digital talaga lahat. Wala ng pila, wala ng paper requirements. Kaya nga, kung employed ka or empleyado ka na gusto mo ng mabilisan na pwedeng mautangan, fast approval, fast disbursement, pwedeng-pwede itong Bangko Instacash ko. Pero syempre, hindi lahat ay pwedeng mag-apply. At ganoon din naman talaga sa ibang mga pautangan online na kahit gustong-gusto mo, pero may mga eligibility criteria na sinusundan yung bawat pautangan na yon or bawat pautangan online at hindi lahat ay naaprubahan. So, here's the checklist nga kung qualified ka ba sa Bangko Instacash ko Loan. So, ang una, dapat yung edad ay 18 to 60 years old, may gross monthly income na at least 12,000 pesos. Mababa yung qualifications or yung criteria nila pagdating sa sahod. At yung work tenure naman dapat 6 months and must have a valid ID and income document. Kung pasok ka sa mga criteria na to, pwede kang sumubok or pwede kang mag-apply. Pero teka, alamin muna natin ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating i-submit para magkaroon ng chance na maaprubahan nga or makapag-apply tayo dito sa Bangko Instacash ko Loan. Ang una, yung government-issued ID at dapat meron tayong maipakita na one income document. So, pwede kang mamili, it's either yung 1 month latest payslip or pwede rin naman yung income tax return o di kaya yung Certificate of Employment with Compensation Details. So, napakasimple lang talaga yung mga requirements at napakadali lang i-provide. So, kung sakali wala kang payslip, edi yung ITR. Kung wala kang ITR, yung Certificate of Employment or COE with compensation details. Hindi ito tulad ng ibang loan apps na sangkatutak ang hinihingi. Okay, so ngayon naman dito tayo sa technical requirements. Kailangan lang meron kayong Android phone 5.0 or higher, sa iOS naman 11.0 or higher, at dapat stable nga yung Wi-Fi, yung mobile data connection at active yung mobile number nyo kapag mag-try kayo dito. Kaya nga, kung ready na kayo na subukang mag-apply sa Bangko Instacash ko, ito naman yung mga step by step kung paano mag-apply. Una, syempre, go kayo sa Google Play Store at hanapin yung Bangko app.
I-download nyo nga lang yan. So, by the way, available sa Google Play Store at maging sa App Store. And then, pagka na-download mo, itap nyo nga lang yung may nakalagay na apply for a loan. Next, i-fill out natin yung mga details. Kailangan natin makapag-upload ng isang valid ID at mag-take tayo ng selfie. Then, meron din itong KYC verification. Ang step 4, mag-create lang ng username, yung password, MPIN, and then number 5, mag-login tayo sa Bangko app gamit ang ginawa mong credentials. Number 6, kompletuhin lang natin yung loan applications. Kailangan yung i-fill out nga yung details, mag-upload ng proof of income, at isubmit lang natin. And number 7, wait for an SMS update about your loan result. So may magme-message naman sa inyo kung ano yung status ng loan application nyo sa Bangko Instacash ko. It's either approve or decline. So once approve ito, instant cash agad sa bangko account mo. And ganun lang talaga kasimple mga ka-Insta-Review, at purely digital nga ito, hindi kailangan ng visit or no need to visit any branch nitong Bangko Instacash ko kasi online lahat ng process at once approve, online din yung pag-disburse nila ng loan proceeds. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga valid IDs na tinatanggap. Bago kayo mag-apply, dapat alam nyo ano nga ba yung mga ID na kailangan nating isubmit para makapag-apply nga dito sa Bangko Instacash ko. Unang-una dyan, yung driver's license. Pwede rin yung passport, UMID, PhilSys ID, or yung national ID, SSS ID, PRC ID, maging yung postal ID, TIN ID, voter's ID, PhilHealth card. Kung wala pa rin kayo sa mga ID na to or itong mga ID na nabanggit ko, ayan, so pasensya na kayo sa background natin kasi medyo mahangin. Nandito ako sa labas ngayon and dito kami tumatambay. Okay, so kung wala nga yung mga ID na nabanggit, may mga ibang alternative documents na pwede nyong isubmit kagaya ng barangay certification, DSWD certification, company ID if private company regulated ng BSP, SEC, or IC, yung police clearance, NBI clearance, maging yung senior citizen card, OFW, OWA ID, yung Siemens book, pwede rin yung student ID, signed by principal. Kaya halos lahat talaga ng working Pinoy may chance na ma-qualify dito sa Bangko Instacash ko as long as meron ka nga nung mga requirements na hinahanap. Okay, so ngayon naman mga ka-Insta-Review, ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung ibang mga approval tips. So ito nga ay para siguradong mabilis ma-approve ang Instacash ko loan application mo. Ang una, make sure lang na active ang mobile number mo. So doon kasi sila magsesend ng OTP at yung loan updates. Ang number 2, mag-upload tayo ng clear and valid ID photos. So hindi pwede nagagamit tayo ng ng mga fake na ID kasi na-verify pa rin yan. Hindi madilim o blurred yung background para hindi ma-reject sa KYC. And number 3, use your real personal information. So walang fake na name o wrong address kasi automatic reject yan. At number 4, dapat consistent yung income record mo at kung payslip or COE ang gamit mo, siguraduhin updated at may clear company details. Number 5, maintain natin yung good record sa Bangko app kasi dapat consistent user ka din like bills payment or money transfer. Mas mataas kasi talaga yung chance na ma-approve kung lagi natin ginagamit nga itong Bangko app. Yun nga mga ka-Insta-Review, ang Bangko Instacash ko loan ay mabilis, digital at legit na paraan para nga makakuha ng extra cash sa oras ng pangangailangan. Again, ang loan amount dito ay 2,000 hanggang 250,000 pesos. May terms na 7 days hanggang 36 months at ayun nga, requirements, valid ID plus income documents, then processing full online using Bangko app. Kaya kung empleyado ka na gusto ng mabilis at maasahang loan, pwede mo ngang subukan itong Instacash ko loan ng bangko. Of course, reminder lang ha, utang is responsibility pa rin mga ka-Insta-Review, kaya gamitin lang sa tamang paraan for needs, not wants. And always pay on time para hindi ka ma-penalize at makapag-reloan ka next time. So again, thank you for watching. And if you find this helpful, please don't forget nga to like, share, and subscribe. This is Gia Insta-Review helping you understand yung mga legit digital loans nga dito sa Pilipinas. So ayan, thank you for watching and see you sa next video. Bye!